Ito ang bakasyon niya dito sa Korea, sa Ulsan. Pumunta lang dito para magdamo. Magdamo ng park. Ayan. Sarap kasi ang papawis dito. Salamatan din ni Manong sa'yo. Ayun pala dito, dali natin. Oh. Pine tree, oh. Tanim natin. Bunutin ko kaya. Bubunutin ko yan. Maganda yan sa bahay. Tapos lagyan natin alambre. Para hindi na siya tatangkad. Yan. Kukuha pa kami ng pine tree. Ayun. Buti may tumubong pine tree dyan. Ayun, ganda. Oh. Ganda siya. Aray, sakit. Aray. May tinik pala to. Siya. Nakabawal yan. Matigas pala yung ano niya. Nakabawal yan din. Wala tayong pangkalkal. Malalim na. Malalim ugat niya. Maganda sana, oh. No? Cute. Wala tayong ano eh, kal eh. Panghukay ng lupa. Aray, sakit. Ah! Hindi mo yan mabuhay. Malalim yung ugat. Maganda sana, no? May tinik pala siya, oh. Matalim yan. Pero cute, no? Masasaktan ka? Oo. Hindi naman. Bunutin mo. Malalim na nga paano mabuhay. Ito nga malakas. Ay, yung susi. Iwag mo tira. Kain mo muna ng lupa. Malalim na nga ito. Malalim. Maganda sana pine tree. Bubunutin namin. Hindi namin bubunot. Ay, bato-bato po. Ay, yung mga ugat na kasi lalaki na. Laki na? Hindi, pag may bareta sana. Ayun. Wala tayong panghukay. Ay, sobra na. 1 hour later. Hello mga bebs, ayan gamit ko po yung cellphone ni Kuya kasi busy yung cellphone ko. Kaya mo, nagsasalita naman ako, hindi niya maririnig yan. Ayun mga bebs, malapit na, nag-order kami ng Burger Queen. Sabi ko dati, burger machine. Kaya nahanap ni Salamin din, anong burger machine? Meron ba dito? Oo, ba't di ko alam yan? Sana yung pala, Burger King Anya, sabi niya. Ah, madam. Ayan, taas mga bebs, trinitment ako ni Sisterette ng ano siya, Brazilian Botox. Ayan, Pinoy, ayan. Balak kong bumili niya nung nakita ko sa Facebook. Tapos, mas updated pa pala siya sa akin. So, nauna pa siyang bumili sa akin ng ganun. So, ayun, at least, nabahagian ako ng pabotox. Ayan mga bebs, mamaya pakita ko sa inyo yung result, ha. Yun sa kanya, ayan. Ano lang siya, yung malambot lang siya sa, sa buhok. Bakit? Wala na, straight naman. At saka straight naman yung buhok mo pa, dati pa. Hindi, at least siya nakatayo. Walang tayo yung mga tangles. Nilaglag mo ng halaman. Mas tingnan mo, sumama yung halaman mo, diba? Sa lambot ng buko, sumama yung halaman mo. Ay, tama na. Ay. Ayan mga bebs, so pagdating ng ating Burger Queen ay ipakita ko sa inyo. Ang bigat ng cellphone ni Kuya, ang sakit dito, nangalay ako. Kaya ayoko nga. Sing-sing yan. Bigat-bigat. Kaya mo sing-sing yan. So ayan mga bebs, nangawit na ako. Lumalaki lalo yung braso ko sa cellphone ni Kuya. Saan ba yun? Ito ba yun? Hindi, sa gitna. A few moments later. Wala, umalis na yung tao. Iiwan lang niya.
Ayan po ang ating burger! Kain tayo. Meron ka kuya yung brown. Kita mo? Doon sa dulo. O, tanggalin mo na. Thank you. Pambalot lang siguro yan. Sewu sa'yo eh. Oh, yan. Ito yung quarter. Oh, ito sa amin. Kaya baka nasa ilalim. The next day. Hello mga bebs, welcome back sa aking channel. Yung unang video mga bebs, sinabit ko lang yon kasi hindi ko siya nailagay sa sa previous vlog ko, nalimutan ko siya. At yun yung bago umuwi sila ate, kumain kami ng burger mga bebs. Tapos ayan, treatment niya yung buhok ko. Ang sabi ni ate ko mga 3 days daw. Bawal pa siyang liguan. Kaya ayan, kahit mainit, parang gustong gusto ko nang maligo. So tomorrow pa siya pwedeng liguan, Friday mga bebs. Ay, inainitan na ako. So ngayon nagluluto ako mga bebs ng sinigang na, ay kamusta pala kayo mga bebs? Sana ay okay lang kayo, lalo na ngayon. Sobrang init ng panahon. So kailangan laging umiinom ng tubig. Gaya ko. Ayan, iinom tayo ng tubig muna. Hello, Coco. Ayan, kuha tayo ng tubig dito. Meron tayong pinalamig na tubig. Nung nagpunta tayo ng dagat, bumili sila atin ng mineral. So, meron pa ditong dalawa nasa labas. Yung ganito. So, kailangan natin yung inumin. Sayang naman siya. Ilagay ko kayo dito dahil iinom tayo ng tubig. Nagluluto tayo ng sinigang. Asan na ba yung paper cup ko? Ayun. Sinigang sa mga beb, sinigang sa sampalok. Tapos, sabi ko, tinanong ko si ate ko kung pwede bang lagyan ng, kangkong. Sabi niya, okay lang naman. Kasi sinigang naman. Tapos, lalagyan ko siya ng, siya mga bebs, chicken yung gagamitin natin, hindi baboy. Kasi nga, sinigang sa sampalok, hindi ba chicken. So, ayun, yung dahon ng sampalok. Wait lang mga bebs. Ayun, yung dahon ng sampalok na binigay ng ate ko ay lulutuin ko na. Tapos pala kahapon si Mr. ay nagbabalak na naman siyang ayusin tong bahay. Ang balak niya ay yung sopa namin ay pamimigay niya. Tapos kasi nga marami na siyang kalmot ni Coco. So tsaka yung kulay niya na siya. Ang mahal naman kasi mga bebs kapag pinapalit mo yung yung cover niya. Kasi to tawag nito, ano bang tawag doon mga bebs sa yung kanyang cover? Basta pag naisipan ko, ilagay ko na lang dyan. So ayun, tapos may nakita si Mr. na ganun din siyang style. Ay ibang style siya pero ganun din yung brand niya, yung Jack Kumo.
Ayun. Kulay blue siya mga beb. So, pagka nagkapera, pagka nakuha ito ng madalian, kasi pinost na to ni Mr. na free lang siya mga beb. So, pag may kumuha, so ibigay na namin. So, habang wala pa kaming sopa, medyo maluwag na naman dito sa sala. So, ayun, bibili ni Mr. yung, ipakita ko dyan mga bebs, yung picture kung anong klaseng sopa yung bibili ni Mr. Ayun, tapos, yung dito naman mga bebs. Ito mga bebs, dati, itong mga ito nasa taas. Ayan, ang ginawa ni Mr. ang pangit daw kasi tignan, parang masikip tignan. Ang ginawa niya, nilagay niya lahat yung mga halaman ko dito. Ayan, so ito, kailangan ko itong ilagay doon sa labas para lalagyan din natin siya ng halaman para mailawala. Sana nga, ang balak ni Mr. ay bibili ulit siya ng ano yung aisle table ba yun? Tama ba? Island, ayun. Island table. Tapos may cabinet dito, lalagyan ng mga oven at saka ng microwave. Kaya lang, siyempre, naisipan ni Mr. ano na lang, sopa na lang yung bibili niya kaysa yung island table. Ayan, so, iyan na lang yung gagawin niya. Tapos, yung rep mga bebs, pinost niya na rin doon sa mga second hand na bentahan. So, ayan, bebenta din ni Mr. yung maliit na rep na yan. Tapos, yung sopa, pamimigay. Tapos, ito mga bebs, gusto ni Mr. medyo maluwag sa bahay na ngayon. Tapos gusto ni Mr. ito, pag pumunta kami dun kila ate, siguro pupunta kami kila ate ko this month sa 15. Ayan, ibibigay namin to sa kanya, ilalagay nila dun sa rooftop nila. Kasi nga mga bebs, tawag nito, dapat nga ngayon yung holiday ni Mr. Yung ininging holiday ni Mr. 1, 2, 3 dapat. So, itong August 1, 2, 3. Kaya lang, wala pa kaming sahod at wala kaming pera mga bebs. Paano kami mag-holiday at paano kami gagala, diba? So, sabi ko sa kanya, huwag ka nang mag-holiday ng 1, 2, 3. Gawin mo na lang ng, 12, 13, 14. Ayan, kasi yung 12 mga bebs, darating ay magsasahod na siya ng hapon, 12. So, ayun, at least, ay hindi, oo, 12. Tapos 13 mga bebs, kami ay gagala. Ayan, so isasama ko kayo mga bebs sa aming paggala sa 13. Ayan, hindi namin alam kung saan kan pupunta. Sabi ni Miss, gusto na kasi ni Yeran na mag-swimming at saka mag-rent kami ng accommodation para nanunulak. So doon kami matutulog, tapos gusto niya may swimming pool. So ayun. Tingnan natin mga bebs kung ano yung magiging resulta ng ating paggala sa 13 mga bebs. Ibaba mo kasi naiinis siya. Tapos ngayon binuksan ko yung mga pinto, ayan, tsaka yung dito para lumabas yung mga hangin na hindi dapat mapapalitan dahil laging nakabukas yung ating aircon mga bebs dahil napakainit ng panahon. So ayun mga bebs, magluluto muna tayo ng sinigang dahil mag-aalas 2 ay 11:06 na mga bebs. So ayun, so update ko kayo mamaya mga bebs. So, ayan mga bebs, na prepared na natin yung ating ingredients. So, ito yung ating, So, ito yung ating sampalok na, dahon ng sampalok. Tapos, meron tayong luya kasi baka malangsa yung ating manok, diba? Luya, tas bawang, sibuyas, kamatis, sili. Tapos, yung ating kangkong. Tapos, pinakuluan ko yung ating manok. Konti lang yung manok na lulutuin ko, baka kasi hindi magustuhan ni Mr. So, nagtira tayo nito kung pwede natin gawing adobo yan, mga bebs. Ayan, so ito yung ingredients natin. Ang gagawin ko, gigisain ko tong sinigang sa sampalok. Ayan, tapos meron na rin tayong sinigang mix dito. Ayan, Buchanan Nor. So, ayan, habang ako ay nagluluto dito, hayaan nyo na yung mess na yan. Mamaya katapos ko magluto, aayusin ko yan. So, nagsasaing na rin tayo mga bebs. Ayan. Ongoing na siya. Tapos yung meron dito si
Coco Marites. Nakikimarites na naman sa akin. Ayan. Coco Marites. Ayan siya. Ay, naku. Nakalinis na rin tayo ng bahay. Ayun na. Si Yeram. Hindi ko tinatanggal tong higaan na to kasi pagka nag-relax kami, yan, nanonood ng TV, ayan. So, magluluto na muna ako dahil 11:30 na mga beb. So, kailangan na nating magluto. Ayan. So, i-speedy ko na lang lahat ng mga galaw ko ha, mga bebs. So, ayan mga bebs, nagisa ko na yung ating sinigang na manok. Ayan. At least, hindi siya malangsa. Tapos, ngayon, ilalagay na natin yung, sampalok. Dahon ng sampalok. Tapos, lalagyan na natin siya ng, tubig. Hinimay-himay ko na siya, mga bebs. Tinanggal ko yung ibang tangkay kasi medyo matigas siya. Namiss ko tong pagkain na to nung saan ba kami nakatira noon? Sa Apalit ba? Or sa Bulacan? Kasi noong nasa Apalit kami mga bebs, Apalit, Pampanga, yung tinitirhan namin na bahay ay merong sampalok. So, mabilis lang kumuha ng sampalok kapag gusto mong kumain ng sinigang sa sampalok. Ayan, makakakain ka ng sinigang sa sampalok. Diba? Okay na yan. Tapos, pakukuluan lang natin siya. Pakuluin ng pakuluin. Ayan. Tapos, lagyan na natin tong sili. Tapos, tatakpan natin siya. Mamaya na natin siya lagyan ng sinigang. Pakukuluan muna natin siya. Tapos pala yung ating bagong tigahugas ng plato ay ito si Kim Yeram. Ang ating tigahugas. Sabi ko mamaya, si kuya niya sa aming pinagkainan sa tanghalian, si kuya niya maghuhugas. Ngayon siya maghuhugas. Ayan mga bebs. So ayan na mga bebs, yung ating sinampalukang manok. Okay na siya. Nilagyan ko na siya ng pampalasa, ng mga seasoning. Ayan. So, lalagay ko na lang yan yung ating kangkong para ready to eat na kasi alas 12 na ba? Oo, alas 12 na. At luto na rin naman yung ating kanin. Kaya, pakuluin ko pa to para lumambot yung ating kangkong. Tapos, kakain na tayo. Ayan. Ayan. Tapos mamaya, tignan ko kung magluto pa ako ng adobong manok, yung konting manok dyan na tinabi ko. Ayan mga bebs, yung ating masarap na sinampalukan. Alam niyo ba, na-miss ko din yung sinampalok. Ay, hindi sinampalukan, yung sinigang sa kamyas. Ayan, gustong gusto ko talaga yung sinigang na kamyas din sa isda. Ayan, so takpan na natin mga bebs ang ating pakuluin muna natin siya. So inain natin tong ating apoy. 1 hour later. Ayun mga bebs, kakain na kami. So luto na yung ating sinigang sa sampalok. Ayun yung aking pagkain. Dito tayo sa ating higaan. Meron namang mesa. So okay lang yan. Tapos yung mga bata, ayun. Si Yeram, ayan, binigyan ko na siya ng pagkain. Tapos kay Yecha nandoon. So, hindi pa siya lumalabas galing sa room kasi nag-aaral siya mga bebs. So, ayan, kakain na kami mga bebs. Hindi ko na kayo sasama. Yummy, kain tayo. 2,000 years later. Good afternoon mga bebs. Ayan. So, hapon na. Mag-aalas 3. 3:35 na pala. So, ayan, nagluluto ako ng yung mani na binili ko nung nakaraan. Ayan, lulutuin ko siya, peperetuhin ko siya, adobong mani, tawag dyan. So, nagluluto na ako ng bawang mga bebs, at saka nilagyan ko ng sili nila dito kasi wala akong siling labuyo.
Kaya, ayun na, ano naman yung kuko ko, nakakainis. So, ayun mga bebs, kasi gusto kong kumain ng adobong mani. So, ayan. Pinanood ko kung papaano siya lutuin. Pero, kahit pinanood ko, hindi ko siya susundin. Yung kung ano na lang yung, ano ko, yung para sa akin na style. So, ayun mga bebs. So, pinipirito ko muna yung ating bawang at saka yung ating ayun, sili. So, ayun mga bebs, ang ating gagawin today. Magpiprito tayo, mag-aadobo tayo ng mani. Teka lang, kuha ako ng ano. Saan ko ba yung nakita yung aking pang? Pinasok ko pala yung ating kalamansi dito dahil sobrang init sa biranda. So, mamaya, ilalabas ko siya mamayang gabi. Ayan. So, ano ko muna itong kuko natin kasi, ano, ang pangit niya. Tapos pala mga bebs, napansin ko, dumadami na yung dahon niya. Nakita niyo ba? Pasensya na against the light. Wait lang, mamaya pakita ko lang sa inyo. Ayun mga bebs, medyo dumadami na yung mga dahon niya. Tumutubo na yung mga dahon. Ayan o, mga new dahon yan mga bebs. Ayan, diba? Tapos, may napansin ako, may tumutubong bulaklak. Ayan. Kita nyo, ayan yung bulaklak mga bebs. So, isa lang. Pero, maghintay pa tayo. Bakit may tumubo pa? Tapos, ayan yung ating maliliit na bunga. Tatlo sila. Tapos, ito na yung malalaki na bunga mga bebs. Oh. Ayan. May bunga na. Oh. Ayan. Ayan yung update natin sa ating kalamansi mga bebs. Ayan. Marami na siyang may mga bunga na at marami ng dahon na tumutubo. So, ayan mga bebs. Tignan ko muna yung ating niluluto. Ayan na mga bebs. Luto na yung ating adobong mani. May sarap siya. Pwede na. Pwede na ako magtinda ng mani. Harap. Yum. Tapos naglalaro na tong isa. Tapos na kasi siya mag-aaral. So, laro na siya ngayon. Si Mr. pala. Mr. Ando na siya, dumating na siya. Galing work. Kasi maaga sila ngayon. Maaga sila sa buwan na to. Every 3:30 na siya umuwi. Mga bebs. Kasi nga mainit ang weather. So maaga-aga sila palagi. Pero pagdating ng September, balik na sila, yung normal na oras na yung pag-uwi niya. 5 or 6 o'clock. Tapos, bumili si Mr. ng bigas kasi nga wala na kami bigas. Ito. Ay, may Vietnam. Oo, Vietnam. Ito mga bebs. Vietnam rice. 20 kilo. Tapos, gagawin ni Mr. tong cortina dito. Yung bigay na cortina ni ate ko, yung dark. Para kasi nga diba yung ilaw dito sa labas, yung sensor, pag dumadaan yung mga tao, bumubukas yung ilaw dyan. So, naiistorbo yung pagtulog namin dahil umiilaw din dito sa loob. So, yun. Mamaya ipakita ko sa inyo mga bebs. Yung pag-aayos ni Mr. Tapos, lilipat ko yung pera ko dito sa Yeram. Sa bangko ni Yeram. Kasi, may yung may nagbabawas ng pera. Yung bayad sa sa aming bill sa aming cellphone. So, mababawas siya dito sa aking card. So, wala pa kaming budget para sa isang linggo pa mga bebs na aming kasi yung sahod ni Mr. sa 12 pa, so may isang linggo pa, 'di ba? So wala kaming budget kapag na kuha na yung pag nabawasan na yung pera ko dito sa cellphone sa bill namin.
Kaya ayun, baka itong month na lang na to na, doon na lang kami magbabayad ng bill namin sa cellphone. So, ayun mga bebs. Later na lang. Pange. Ayan mga bebs, nailagay na ni Mr. yung ating cortina. So, kahit dumaan pa ng dumaan yung bata dito sa kapitbahay natin, hindi na natin makita yung yung liwanag ng ilaw. So, ayan, maganda-ganda na. Ayan, thank you sister sa pa-cortina. Tag-isa kami ni ate ko niyan cortina. Sa kanya, nandun din sa kwarto niya yung isa. Pero yung sa kanya, ginunting niya ng ganyan, Kaya hindi siya mahaba. Pero sayang kasi siya mga bebs kung guguntingin ko siya. So, ganyan na lang siya. Hindi ko na siya ginupit. So, ayan mga bebs. Thank you my love. Thank you my love.